Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So kanina nga ay napanood natin ang Game 2 ng Dallas Mavericks at ng Los Angeles Clippers kung saan both teams ay hindi naging maganda ang shooting. Ngunit ang 14-0 run ng Mavs sa 4th quarter ang naging difference maker sa game na ito upang maitabla ang series patungo sa Game 3 na gaganapin na sa home court ng Dallas Mavericks. Isang player na inaabangan ng madami sa game na ito ay si Kawhi Leonard. Ito nga ang first game niya since March 31st dahil sa tuhod niyang namamaga. At sa game na ito ay disente naman ang pinakita niya sa depensa. Ganun pa man sa opensa nga ay malayo nga ito sa nakasanayan natin na Kawhi Leonard lalo na tuwing playoffs. Inaasahan nga siya ng Clippers bilang kanilang number 1 option ngunit mukhang kinakalawang pa nga ang 2-time Finals MVP at malaki nga naging epekto nito sa Clippers. Malayo sa nilaro nila noong Game 1 ang pinakita ni Paul George at James Harden. Hindi nga ganun ka-aggressive si James Harden bilang third option ng opensa. But at the same time ay kailangan natin bigyan ng credit ang depensa ng Dallas Mavericks na very physical. Ngayon ay baliwala na nga ang home court advantage ng Clippers dahil nanakawan na sila ng Mavs ng panalo dito. Kung aabot nga ito sa Game 7 ay gaganapin ang Games 3 and 4 sa home court ng Mavs, Game 5 sa Clippers, Game 6 sa Mavs ulit at ang Game 7 naman ay sa Clippers ulit. So in order for Clippers to retain home court advantage ay kailangan nilang manalo ng isang game sa home court ng Dallas Mavericks. Tabla ang series ngayon sa 1-1. Sino ba sa palagay nyo ang aabante sa next round? Habang Los Angeles Lakers naman ay down 0-2 ngayon laban sa Denver Nuggets. Kung titingnan nga natin ang sitwasyon nila ay hindi talaga ito maganda. Kailangan nga nila na manalo ng 4 na magkakasunod na beses o kaya naman manalo ng 4 na beses sa loob ng 5 laro laban sa team na tinalo sila ng 10 magkakasunod na beses kung nais pa nilang umabante sa next round. Ganun pa man ay kung may isang player man nga na kayang gumawa ng malaking comeback ay sa LeBron James ito at napatunayan niya yan laban sa best regular season team ever. Ganun pa man different situation, different players and coaches na nakapalibot sa team niya at ng kabilang team. Wala na nga si LeBron sa kanyang physical prime tulad ng gawin niya ang 3-1 comeback sa finals. Isa pa ay noon nga ay na-figure out nila ang Warriors offense. Ngunit ngayon ay tulad lang ng lahat ng team sa buong NBA, hindi pa nga nila nahanap ang sagot sa 2-time MVP Nikola Jokic. Ang third game ng series na ito ay isang must-win game para sa Lakers. Kailangan nga nila itong itrato bilang isang knockout game dahil kung matatalo pa sila dito, nako pwede na nga silang mag-book ng ticket kung saan man nilang planong magbakasyon. Kung malalagay ka nga sa 0-3 situation laban sa team na tinalo ka ng napakadaming magkakasunod na beses, other than sa 151 teams na nabaon sa 0-3 deficit ay wala pa nakakagawa ng successful comeback, matinding psychological damage nga ito sa kanilang team, lalo na sa mga coaches na tiyak naman na nagtatry o gumagawa naman ng adjustment, ngunit sa uli ay talo pa din ito. Kaya naman ang Game 3 na ito mga kaibigan ay isang must-win game para sa Lakers kung nais pa man nila na manatiling bukas ang pinto para sa isang comeback laban sa defending champions. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?